Ang pagsakay sa Treetop Twister roller coaster ay dapat masayang karanasan na puno ng adrenaline. Pero dalawang malalaking aksidente na kinasangkutan ng coaster sa Lightwater Valley ay naging isang karanasang nagbago ng buhay para sa higit sa isang pamilya. Isang mainit na Miyerkules ng hapon ng Hunyo sa Lightwater Valley Amusement Park, North Yorkshire. Dalawang magkaibigan mula Durham University ang sabik ipagdiwang pagtatapos ng ikalawang taon nila sa kolehiyo. Si Gemma Savage, 20 taong gulang, ay naghihintay ng resulta ng pagsusulit bukas. Nag-aaral siya ng Biomedical Sciences. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na makakalabas ng buhay si Gemma sa parke. Ang Treetop Twister ay binuksan noong Mayo 2001 at ipinakilala bilang isang nakakakabang ride. Ang 49 talampakang taas na atraksyon ay isang kombinasyon ng roller coaster at tinatawag na waltzer na mas kilala bilang spinning o wild mouse coaster. Ang bawat sasakyan ay may upuan para sa 4 na sakay at umiikot sa riles katulad ng isang karusel. Sa biyahe, umaabot sila ng bilis na hanggang 30 milya bawat oras. Sinabi ng nobyo ni Gemma na si Joseph Shiman sa pagdinig ng investigasyon sa pagkamatay na hindi nag-aalala si Gemma tungkol sa ride at hindi ito mukhang nakakatakot dahil sa 3 talampakan at 7 pulgadang height restriction. Habang nasa ride sila, biglang huminto ang sasakyan nila. Sabi ni Joseph, inutusan sila ng staff na manatiling nakaupo bago umandar ulit. Napansin ng dalawa ang isa pang sasakyan sa unahan nila at agad nilang nalaman na may mali. Biglang gumilis ang sasakyan nila pababa sa U-shape na liko at bumangga sila sa sasakyan sa unahan nila na nagtulak sa kanila paatras at bumangga naman sila sa sasakyan sa likod nila sa pinakamabilis na takbo sa ilalim ng liko. Si Joseph ay nagkaroon ng whiplash at pananakit ng likod sa pangalawang banggaan at panandaliang nawalan ng malay. Nang magkamalay siya, inisip niyang nawalan ng malay si Gemma dahil nakayuko ang ulo at gumagawa ng tunog na parang humihilit. Hindi niya inakalang nakamamatay ang mga pinsala ni Gemma. Sa kasamaang palad pumanaw si Gemma dahil sa pinsala sa leeg at ulo sa Leeds General Infirmary. 3 binatilyong sangkot sa banggaan ay ginamot sa Herica District Hospital dahil sa pinsala sa tiyan, whiplash at ang isa ay may nabaling braso. Noong 2004 makalipas ang 3 taon, sa wakas ay may nakuha ng sagot ang pamilya ni Gemma mula sa investigasyon ng kanyang pagkamatay. Sa kasamaang palad, hindi ito ang mga kasagutang inaasahan nilang makuha. Umasa ang pamilya sa hatol na unlawful killing dahil sa kriminal na kapabayaan, pero ang korte ay nagpasya na death by misadventure ang sanhi ng pagkamatay. Sa batas ng Ingles, ang terminong ito ay nangangahulugang pagkamatay na may kaugnayan sa isang panganib na kusang loob na tinanggap. Sa investigasyon, nalaman ng hurado na nagbanggaan ang mga kotse habang sinusubukan ni Inhinyero Eric Butters na ibaba ang mga ito matapos itong patigilin bilang pag-iingat ng computer system ng roller coaster. Walang tradisyonal na preno ang roller coaster, kaya hinahati ang riles sa block sections na kontrolado ng computer ng ride. Ang sistemang ito ay nagpapahintulot lamang na isang tren ang nasa isang seksyon sa bawat pagkakataon upang maiwasan na magkasalubong o magbanggaan ang mga tren o kotse. Gayunpaman, iniulat na hindi pinindot ng inhinyero ang emergency stop button na sana ay nagpahinto sa computer. Ibig sabihin nito, sabay na sinubukan ng software at ng inhinyero na kontrolin ang roller coaster na nagresulta sa banggaan. Ngunit ayon sa disenyo, hindi sana gagana ang manual override kung hindi pinindot ang emergency button. Ayon sa ulat, nagawa lang ang override dahil mali o sira ang pagkakabit ng kable. Ayon sa testimonya sa inquest, nabigong matukoy sa mga pagsusuring isinagawa ng tagagawa ng coaster na si Reversion, ng mga nag-install at ng isang independenteng lupo ng inspeksyon ang sira o maling pagkakabit ng kable na nag-override sa emergency system. Natuklasan ng engineer ng amusement ride ng Health and Safety Executive na si John Madden ang listahan ng mga pagkakamali ng tao at depekto sa makina na nadulot ng aksidente sa Treetop Twister. Ang mga disenyador na Frances ng Twister, Revachon Industries SA ay kinasuhan at pinagmulta ng kabuuang 175,000 pounds dahil sa hindi pagtiyak ng ligtas na disenyo at konstruksyon ng coaster. Pinagmulta ng 110,000 pounds ang mga may-ari ng Lightwater Valley Attractions dahil sa mga paglabag sa kaligtasan at legal na gastusin.
Ang elektrisyan na si Eric Butters ay pinagmulta ng kabuang 3,000 pounds sa Leeds Crown Court matapos umamin sa mga paglabag sa kalusugan at kaligtasan. Ang 3-top twister ay pinalitan ng pangalan bilang twister matapos ang aksidente at nagpatuloy sa operasyon. Pero hindi yon ang huling beses na nagmadali ang emergency services para rumespond sa insidente sa twister. Noong Biyernes, Mayo 31, 2019, isang 7 taong gulang na bata at ang kanyang pamilya ay bumisita sa Lightwater Valley bilang treat mula eskwela ngayong bakasyon. Ngunit ang sinimulan bilang masayang araw ng pamilya ay agad naging isang pangyayaring nagbago ng buhay nang mahulog ang bata mula sa halos 15 talampakan pababa sa lupa. Ang bata kasama ang ina sa twister carriage ay dumulas palabas ng mga restraint at lumampas sa tuktok ng upuan habang mabilis na umaandar ang ride papunta sa pwesto ng souvenir camera. Tinitiyak na nakakabit ang mga sakay sa coaster cars gamit ang lap bar, ngunit ayon sa saksi, nakita nilang malaya ang bata sa kanyang restraint. Si Mark Sharnley, isang saksi, ay nasa parke kasama ang asawa at mga anak nang makita niyang nakabitin pa atras ang bata mula sa carriage habang hysterical na sumisigaw ang ina. Tiningnan nila ang mga karwahe na malayo sa bahay habang patuloy na lumalabas ang mga tao mula rito. Patuloy na lumalabas sa mga kamay mula sa mga karwahe. Patuloy na umaalis ang lalaki. Nang tumingin siya pataas, nakabitin sa labas ng karwahe ang 7 taong gulang. Sabi ni Shanley, maaring nakawala siya sa kanyang mga tali bago siya bumagsak ng nakadapa mula sa taas na humigit kumulang 15 talampakan. Nagsimulang magsigawan ang lahat para makuha ang atensyon ng mismong nipapatakbo ng makina, pero hindi mo talaga nakita kung ano ang nangyari. Nahanap niya ang mga kaibigan at napansin nilang may kaugnayan sila sa akin at naroon din ang mga kaibigan. Hindi na hinintay ni John Filo na tumigil ang ride bago tumakbo para tulungan ang biktima. Siya ang unang isinapanganib ang buhay sa lugar ng insidente sa pagtalon sa bakod at pagtawid sa riles habang umaandar pa ang roller coaster. Sabi niya, nakakagulat ang kanyang nakita. Ikinuwento ni Filo ang nakakatakot na sandali na makita niya ang batang hindi gumagalaw na may sugat sa mukha, isang bagay na di niya malilimutan. Mahigit 1 oras siya nagbantay sa bata at sinabi niyang tinulungan ng anak niya ang mga paramedic sa paglapag ng air ambulance. Gising at malay ang bata nang dumating ang emergency services at agad siyang dinala ng helicopter sa Leeds General Infirmary kung saan kalaunan ay inilarawang nanganganib ang kanyang buhay. Himala, nakaligtas siya. Isang 7 taong gulang na bata na hindi pwedeng pangalanan dahil sa mga legal na dahilan ay nagtamo ng malubhang pinsala sa ulo at naospital ng 1 buwan. Sinabi ng ina sa korte noong Disyembre 2020 na ang batang dinala niya sa Lightwater Valley ay hindi nakapareho ng batang nagising pagkatapos ng operasyon at patuloy pa rin siyang nagluluksa para sa anak. Ayon sa ulat, matagal nang nagrereklamo ang mga mahilig sa parke tungkol sa twister pagkatapos ng aksidente dahil sa maraming mechanical na problemang nakaapekto sa kanilang kasiyahan. May post sa social media na nagsabing 3 beses huminto ang twister sa gitna ng biyahe sa iba't ibang pagkakataon. Isang gumagamit ang nag-ulat ng problema sa mekanismo ng safety bar ng twister na nagdulot ng delay at isinara rin ang ride para sa maintenance. Ayon sa isa pang tagahanga ng parke, hindi raw naging kampante ang kanyang anak na babae habang sakay ng twister dahil sira ang mga restraint sa kanyang upuan kaya't nadudulas siya habang umaandar ang ride. Natuklasan ng mga investigador sa pangalawang trahedya na maraming pagkakamali kabilang ang sira-sirang seatbelt at paglabag sa mga regulasyon sa taas ang naging dahilan ng aksidente ng bata. Narinig ng korte na hindi nakasuot ng seatbelt ang bata sa twister at nahulog siya sa pagitan ng upuan at ng restraining bar. Sabi ng kanyang ina, hindi sila inabisuhan ng operator na magsuot ng seatbelt at hindi rin na-secure ng mahigpit ng safety bar ang bata sa upuan. Sabi niya, sumigaw siya nang makita niyang dumula sa ilalim ng bar at lumipad palabas ng sasakyan ng anak niya habang umiikot ang ride mga 3 metro taas mula sa lupa. Nalaman din sa pagdinig na hindi lahat ng operator ng rides ay alam ang seatbelt at height limit para sa kaligtasan ng mga batang pasahero. Ayon sa mga patakaran ng twister, lahat ng batang may taas na nasa pagitan ng 1.2 metro at 1.5 metro ay kailangang magsuot ng seatbelt. Pero matapos mapanood ang CCTV ng operasyon ng ride at makapanayam ang mga sumasakay, natuklasan ng isang opisyal ng kalusugan at kaligtasan na hindi ito nasusunod sa aktwal. Dagdag pa sa investigasyon, natuklasan na ilang seatbelt sa ride ay hindi gumagana at kahit na may suot na seatbelt,
may malalaking puwang pa rin na nakikita, kaya hindi rin maayos na nakasecure ang mas maliliit na pasahero. Napagpasyahan ng mga investigador na maiiwasan ang aksidente at nalagay sa panganib ang maraming bata dahil sa paglabag ng Lightwater Valley Theme Park sa mga regulasyon ng kaligtasan. Pinagmulta ang kumpanya ng kabuuang 349,527 pounds kasama na ang mga gastusin sa legal. Ang orihinal na designer ng coaster, Reversion, ay nag-liquidate at nag-file ng bankruptcy noong 2008 kaya nagsara ang kanilang planta. Ang kariban nito, si Zamperla, ay patuloy na gumagawa at namamahagi ng Twister Coaster matapos makuha ang lisensya para sa disenyo nito sa isang maikling kasunduan kay Reversan noong 2003. Ang binago lang ni Zamperla sa disenyo ay ang restraint ay nakakabit na mayon sa sahig ng karwahe, samantalang kay Reverson, hinahatak ito mula sa itaas. Hindi na tumagal ang Twister sa natitirang bahagi ng 2019 season at ito ay binaklas at kalaunan ay naibenta kay Emerson Edwards, isang naglalakbay na showman. Ang Lightwater Valley Amusement Park na nagbukas noong 1969 ay nagkaroon na ng mahigit 10 insidente ng kaligtasan simula noong dekada 1980. Kasama rito ang 17 anyos na manggagawa sa parke na naparalisa ng maipit sa ilalim ng swinging gym ride. Noong 1971 Ultimate, pinakamahabang roller coaster sa Europa ay nadawit sa banggaan na ikinasugat ng 5 tao. Noong 2012, naipit ang binti ng 5 taong gulang sa pagitan ng gilid ng plataporma at ng karwahe ng Ladybird roller coaster. Simula noon, inalis na ng park ang lahat ng kanilang thrill rides tulad ng Ultimate, Black Pearl, isang pendulum ride na dinisenyo na parang barko ng pirata at Wild River Rapids. Ngayon, ipinapakilala na ng park ang sarili nito bilang Family Adventure Park para sa mas batang bisita. Panurin ang susunod na episode kung interesado ka sa video na ito. Like at mag-comment kung gusto mong suportahan ang channel.